Hello guys, Nardino TV here and we are back with another video. Alam nyo ba guys, sa pagiging isang international student, hindi lang yung mismong program ang mahalaga, no? Meron pang isang factor na napakahalaga rin or parte ng pagiging isang international student dito sa Canada is yung PGWP. Para sa akin, isa yung napaka-importanting parte para makuha mo talaga yung pagiging permanent resident dito sa Canada, no? Pero paano guys kung sakaling yung inaasam mo na PGWP nung pagdating mo may problema, no? Or merong mga details na meron kang inaasahan pero hindi yun ang dumating, no? Ano yung mga possible at yung mga pwede mong gawin para maitama yon, right? So yan ang pag-uusapan natin, pero bago yan, intro muna tayo. Alam nyo guys, kapag ang pinag-uusapan is about international student pathway, hindi talaga mawawala sa picture ang PGWP. You know? Kasi para sa akin, lagi dapat magkasama yan. Hindi pwedeng mawala si PGWP kung ang target mo talaga is ma-permanent resident dito sa Canada. No? Kasi ang daming mag-o-open na opportunity and chances kapag nagkaroon ka ng PGWP right after mong makakuha ng tamang program dito sa Canada. Alam nyo ba guys, nung kami nagpaplano pa lang kami na pumunta dito sa Canada, nasa listahan ko si international student pero hindi ako totally sold out. Kasi nga, nung time na yon guys, ang gusto ko talagang mangyari is pagdating ko dito sa Canada, meron na akong trabaho. Kasi nga, mahirap dahil kasama ko yung anak ko, yung mga anak ko, so ayokong mawawalan ako ng trabaho. Pero, hindi talaga sa akin ibinigay kahit anong push ko. So talagang kami pinili namin yung international student pathway at napakalaking point or major reason si PGWP kung bakit ako napapayag na mag-international student, no? Kasi nga pag kumuha ka ng 2 years na program, makakakuha ka ng 3 taon na PGWP dito sa Canada, no? Na pwede mo pang ma-exercise kung ano yung naaral mo. So that is a total of 5 years na magi-stay ka dito sa Canada. And para sa akin nun, para sa aming mag-asawa, sapat na yung 5 taon para makuha namin yung permanent residency. Ayan. So, yun yung parang namin, deadline, no? Kailangan before 5 years makakuha kami ng permanent residency dito sa Canada. At hindi naman kami nabigo guys, no? Bago pa matapos si Mrs., nakakuha na po kami ng permanent residency dito sa Canada. So hindi na namin nagamit yung PGWP. Pero again, napaka-importante po ng PGWP. Although ang dami nang nabago guys sa international student pathway, isa ang validity ng PGWP ang hindi na bago. So kung 1 year na program, 1 year na PGWP. Kung 2 years na program, 3 taon po na PGWP. Maraming nadagdag, no? Kaya nga mas humirap guys ang international student pathway, no? Kasi 'di ba, kailangan bago ka maging eligible sa pagkuha ng PGWP is dapat nasa master's program ka or doctorate na program. And also, yung program na kukunin mo is related doon sa shortage na meron dito sa Canada, right? Yung sa mga job shortage, no? Bago ka maging eligible for PGWP and also SOWP. Yung SOWP na yan, guys, napaka din yan, napaka-importante din yan, no? So, pero magpo-focus lang tayo sa PGWP for now. Dahil magkakaroon ka ng opportunity na magtrabaho, no? Open work permit yan for 3 years. Marami kang opportunity na makakuha ng PNP din on the province kung nasan ka. No? And yung mga changes na nangyari dito sa Canada, kung titignan natin, napakalupit, no? Pero, kung i-analyze talaga natin at ikukumpara yung international student before, ako personally, mas masasabi ko, mas nagkaroon ng direksyon kung saan ka papunta after mo ng program mo. Hindi kasi katulad dati, di ba? Kahit anong program lang ang kunin mo, okay. Pero ngayon, kailangan related na doon sa mga pangangailangan ni Canada, which is makes sense, right?
So, kung tinapos mo yung mga program na pangangailangan ng Canada, right after mo na mag-aral, magkakaroon ka agad ng opportunity na makapagtrabaho. Kesa yung dati, kahit anong program lang, and then after mo mag-aral, wala ka namang trabaho. 'Di ba? So, para sa akin, kahit na sabihin natin napaka-drastic, talagang hindi makatao yung mga changes na nangyari sa international student, kung i-analyze natin guys, mas nagkaroon ng purpose yung pag-aaral mo dahil dun sa mga changes na nangyari sa international student pathway. Ayan. So, going back doon sa PGWP guys, no? Mayroon tayo nakita sa isang group no na nag-share ng kanyang experience, no? Kaya din guys, gusto kong i-share sa inyo to para magkaroon kayo ng idea just in case mangyari din sa inyo. Okay? So babasahin natin guys yung shinare niya sa group at saka yung mga sagot din ng mga members na nandun na talagang nakatulong guys, no? Kaya ako ay highly suggest, no, whether kayo ay nangangarap pa lang na pumunta dito sa Canada at nakapag-decide na kayo guys kung anong pathway ang kukunin nyo, sumali kayo sa mga grupo guys sa Blue App. Marami kayong matututunan doon at marami kayong pwedeng pagtanungan, no? So halimbawa na lang ito guys. So ito yung post niya, no? Sabi niya, I need your insights. Our family recently got our PGWP, SOWP, and SP minor approval. I did a 2-year program, met the required tier for principal applicant, and our passport validity is more than 5 years. However, we were granted a 2-year permit instead of 3. I raised a web form and received a reply a couple of days after saying that situation reported in your web form is now resolved. Right? So ito yung sinasabi natin na ang expectation is dapat 3 years na PGWP, 2 years lang ang binigay, no? So kapag merong ganitong mga senaryo, of course, ano yung kailangan yung gawin, di ba? Na hindi pasok doon sa expectation mo yung dumating na permit, no? Ito yung isang sumagot, no? And again, kung kayo ay kasali sa mga groups at meron kayong opportunity na magbigay ng information, ng data based on your experience, please do so guys. Kasi para makatulong din kayo guys sa iba, no? Ang sabi niya rito, ask for reconsideration through web form. So mas malala pa yung nangyari sa kanya guys, no, na she is expecting 3 years pero 1 year lang yung nabigay sa kanya. So ang sabi niya, all you need to do is submit reconsideration through the web form. Ang web form guys, parang ano yan, diyan ka magre-register. So yan yung parang ano mo, portal mo, no? Diyan ka makakakuha ng mga updates, no? At diyan ka pwedeng mag-submit ng mga documents and tulad nito, reconsideration, no? Tapos may mga question doon guys na may mga nagtatanungan na reasons you mentioned when you ask for the reconsideration. Tapos meron din ditong question, how many days did you wait for the new permit, no? And sumagot naman guys yung nag-comment, no? Ang sabi niya, when I apply for a reconsideration, they reopen my case. After a week and another week for result. After the result, maybe another 2 to 3 days for the new physical permit. So, at least nakakakuha ka ng idea na kapag ginawa mo yung solusyon na yon, ano yung expectation mo, di ba? Tapos, ang sabi niya pa rito, double check nyo din po yung completion letter nyo. Baka may mali po kasi sa akin po, may mali kaya need kong mag-submit ng bagong completion letter. Right? So, lagi nyo tatandaan guys. Kailangan nyo daw or kailangan malinaw yung detail doon sa completion letter. Pero, ano daw yung dapat na nasa completion letter? Ang sabi niya rito, make sure lang po stated na 2 years or 24 months yung program. Which is, yun naman yung expectation, di ba? So, kailangan lang nasa completion letter mo, make sure na yung duration ng program mo is match din doon sa expectation mo na PGWP. So, if you are expecting 3 years na PGWP, make sure na yung program mo or yung completion letter mo from the school nakalagay doon na 2 years na program nga or 24 months.
Kasi doon lang naman lahat nakabase yan, di ba? Kasi nga, sinabi nga natin na yun yung rules or validity po ng PGWP dito sa Canada. No? And yun yung isang malaking reference, which is yung tinapos mo na program. Kailangan yun mag-match. So meron palang mga ganitong issue, di ba? Kasi noon akala ko ang PGWP is very straightforward. 1 year, 1. 2 years, 3. Diba? So, meron palang mga ganitong scenario. And actually, this is a good information to share. Kasi guys, again, kahit na po humirap ang International Student Pathway, no, marami pa rin pong kumukuha, guys. Magugulat kayo pag sumali kayo sa mga groups ng International Student Pathway dito sa Canada, magugulat kayo, ang dami pa rin kumukuha, guys. So again, kung meron kayong mga useful information katulad nito, i-share nyo, guys, no? Mali kayo sa mga groups, at least makakatulong kayo, guys, dun sa mga taong nangangailangan din ng mga simpleng information katulad nito. Okay? At kung kayo naman po ay magsasubmit ng PGWP or kayo ay nangangarap na maging isang international student dito, ito yung mga data or yung mga information na kailangan nyong malaman, right? So kaya guys, stay tuned po sa mga vlogs na katulad nito. At least magiging informed kayo, guys, sa mga changes na nangyayari dito sa Canada. Okay? So yun lang, guys. Thank you for watching and see you on my next video. Peace, guys!